Pero bago tayo magpatuloy ay paki-like ang ating video. Ganon din ang subscribe button, pati na rin ang bell icon para lagi kayong updated sa mga parating ko pang mga uploads. Kung ako nga ang tinutukoy mong Angela, ang sinasabi mo bang kuya ko ay si Alfred? Tanong ni Danaya sa lalaking kaharap niya ngayon. Tama, siya nga. Ang kanina pang pinipigilang luha ay tuluyang tumulo. Wala nga siguro siyang masyadong inaalala sa mga pangyayari. Pero lagi niyang napapanaginipan sa mga nakalipas na araw na may tinatawag siyang kuya. Hinigpitan niya ang pagkakayakap niya kay Isabela. Itinuring kang tunay na ama ni Alfred. Bakit mo ito nagawa sa kanya? Hindi ako obligado na magpaliwanag sa iyo. Buksan mo. May inaabot siya sa akin. Nang napatingin ako dito, ito ang cellphone ko. Kinuha ko ito mula sa kanya at mabilis ko itong inion. Anong gagawin mo? Gawin mo na lang ang gusto kong. Kung hindi sasaktan ko yung batang yakap-yakap mo. Pananakot nito sa kanya. Natakot naman siya, kaya mas sinigpitan niya ang pagkakayakap niya kay Isabela ngayon. Nagsimula na namang umiyak. Mahina lang ang iyak nito, pero rinig na rinig niya ang pagsinghot nito. Ibigay mo sa akin ang numero ng asawa mo at kay Alfred. Nakakatawa. Wala akong numero ng anak-anakan ko. Tumawa ito na parang baliw. Ginawa niya ang gusto nito. Ibinigay niya ang 2 numero na hinihingi nito. Pagkatapos ng ibigay dito ang hinihingi nito, inihagis nito bigla ang kanyang cellphone. Sakto naman ang pagkabasag nito. Bahagya siyang napasigaw sa pagkagulat. Sa tingin mo, ano kaya ang kayang ibigay ng asawa mo para sa kaligtasan mo? At ano naman kaya ang kayang ibigay ni Alfred para sa anak niya? At para sa iyo na kapatid niya. Ano nga ba kaya ang kaya nilang ibigay para sa taong mahal nila? Ginawa talagang mahina ang pag-ibig ang isang tao. Nakatawa nitong sabi, saka ito humakbang papalabas. Sumunod naman dito ang mga tauhan na kasama nito. Samantala isang tawag ang natanggap nila mula sa isang hindi nagpakilalang tao. Humihingi ito ng ransom para sa 2 bihag nito na sina Danaya at Isabela. Ang perang hinihingi nito ay halos katumbas ng malaking kumpanya ng mga de la Cuesta kung saan si Axel ang CEO. Ganon din sa kanya na halos buong kumpanya na niya ang hinihingi para sa kaligtasan ng kanyang anak. Gusto niyang ibigay ang lahat, pero dapat niyang masiguro kung ligtas ba talaga na maibabalik sa kanila ang 2. Pupunta ako doon na mag-isa. Magpapahuli ako. Kailangan ko siyang makausap. Kailangan kong malaman kung bakit niya ito nagawa sa akin. Minahal ko siya. Tinrato ko siya bilang tunay kong ama. Kilala na talaga niya kung sino ang kalaban niya at kung sino ang kumidnap kina Danaya at Isabela. Delikado siyang tao. Kilala niya ang kondisyon mo. Gagawin ko ito. Putol niya sa iba pang sasabihin sana ni Connor. Maliban sa Saavedra triplets, wala nang nakakaalam sa kondisyon niya. Kahit ang bago pa niyang pamilya, wala siyang lakas ng loob na ipaalam sa mga ito ang kalagayan niya. I'll go with you. Ani ng kapatid niyang si Axel. Masyadong delikado itong iniisip ninyo. Nandun ang asawa ko. Hindi pwedeng uupo na lamang ako dito at wala akong gagawin. Mauna kayong 2, pero susunod kami. Aaligid lang muna kami sa buong lugar. Makalipas ang ilang oras, dahil siguro sa hindi na paghandaan ng kanilang mga kalaban ang plano nilang lusubin ang kuta ng mga ito, kaya madaling napasok ni na Alfred at Axel ang lugar.
Nakadaong lang naman ang barko sa daungan ng planta, kaya hindi na nila kailang lumangoy pa sa dagat. Gamit ang isang baril na may silencer, ay madaling napatumba ni Alfred ang 3 gwardya na siyang nagbabantay sa entrada ng barko. Walang masyadong nagbabantay sa buong paligid, kaya masyadong kampante ang kanilang kalaban. Nang nakapasok na sina Alfred at Axel, may 2 lalaki silang nakasalubong. Nakipagbuno silang 2 sa mga ito gamit ang galing nila sa martial arts. May mga kalaban pa silang nakakasalubong. Napatumba din nila ang mga ito. Sabihin mo sa akin kung saan yung mga dinukot nyo. Matapang na tanong naman ni Alfred sa lalaking duguan. Kiniwelyuhan niya ito habang nakahandusay na ito sa sahig. Dahil sa takot kaya mabilis ding sumagot ang lalaki. Isang malakas na suntok ang ginawa ni Alfred sa lalaki, dahilan para mawalan ito ng malay kaagad. Mabilis na tinungo agad ni na Alfred at Axel ang kwarto na sinabi ng lalaki. Nang nakarating na sila, isang malakas na tunog na parang alarm ang narinig nila. Mukhang alam na ng mga kalaban na nandito na sila. Katunayan nito, ilang sa mga kalaban ay nakita nila na nagtatakbuhan at hinahanap sila. Mauna ka na sa loob, ani naman ni Alfred kay Axel. Binaril niya ang padlock sa pintuan para mabuksan na nila ito. Iligtas mo sila. Ako na ang bahala dito. Hindi na nagsalita si Axel. Isang tango lang ang ginawa nito. Maya-maya lang naglalakad si Alfred habang nakatutok sa kanyang ulo ang baril ng 2 tauhan ng kanyang tito. Ang lalaking itinuring at kinilala niyang ama. Sa pagkakaalam niya ay tuluyan ng kasama ngayon ni Axel, sina Danay at Isabela. Plano sana niyang protektahan ang mga ito hanggang sa tuluyang makalabas sa lugar bago siya magpahuli. Pero biglang sumakit ang kanyang ulo at hindi niya nagawang makipaglaban pa. Ano nga ba ang dahilan niya kung bakit gusto niyang magpahuli? Gusto niyang makausap ang Tito Jerome niya. Gusto niyang malaman kung bakit nagawang gawin ito ang bagay na ito sa kanya. At ngayon nga, kaharap na niya ito. Bumabalot ngayon sa puso niya ang sakit at galit. He was betrayed by his own family. Ang taong nagpalaki sa kanya, nagparanas sa kanya ng magandang buhay. Ito din ba ang dahilan ng lahat ng paghihirap niya? Sa totoo lang, hindi na ako nagtataka kung bakit nalaman mong itong hideout namin. Madami kang koneksyon, although hindi ko ina-expect na magawa iyong lumusob dito. At 2 lang kayo. Bakit mo ginagawa ito? Matapang niyang tanong dito. Puno ng pagkasuklam ang kanyang mga mata habang nakatingin dito. Bakit? Napangisi naman ito. Ginawa ko ang lahat. Itinaguyod ko ang kumpanya. Halos buong buhay ko ay nialay ko sa kumpanya ng mga Harrison. Ginawa ko lahat para matuwa sa akin ang mga kinalakihan kong magulang. Pero sa ina mo pa rin plano nilang ipamana ang buong kumpanya. Dahil isa lamang akong bastardo. Dahil isa lamang akong ampon at hindi totoong Harrison. Gusto kong tanggapin ang lahat. Maganda naman ang naging buhay ko. Pero nalaman ko ang isang sekreto. Ang mga kinilala kong magulang, ang dahilan kaya namatay ang mga magulang ko. At ang kumpanyang naging dahilan sa pagyaman ng angkan mo ay kinamkam lang nila mula sa mga magulang ko. Gusto ko itong mabawi. Akala ko nagtagumpay na ako nung pinalayas ka ng lolo at lola mo, ang ina mo, dahil nagdala ito ng kahihiyan sa pamilya nang nabuntis ito. Pero hindi pa rin sa akin napunta ang kayamanan ng mga Harrison. Dahil lahat ng iyon ay ipinamana ng mga buwisit na kanilang nag-iisang apo. At ikaw ngayon, mga buwisit sila. Pagkatapos nilang palayasin ang nag-iisa nilang anak, hahanapin naman nila ang apo nila. Wala akong choice kundi ang ilabas ka. Ayaw kong mapunta sa orphanage ang lahat ng ari-arian ng mga Harrison. Walang ipinamana sa akin. Lahat ay nasa sayo. Mga buwisit sila.
Puno ng pagkasuklam ang mga mata nito na nakatingin sa kanya. Siya din naman ay puno ng pagkasuklam. Hindi siya naniwala sa sinabi nito na kinamkam lang na mga lolo't lola niya ang kumpanya mula sa mga magulang nito. Bago namatay ang lolo niya, sinabi nito sa kanya na kailangan niyang alagaan ang kumpanya dahil nasa paligid lang niya ang gustong angkinin ito. Hindi niya lubos akalain na ang tinutukoy pala ng lolo niya ay ang Tito Jerome pala niya. Ikaw ba ang may pakana sa mga nangyari sa akin? Gusto niyang malaman ang katotohanan mula sa bibig nito. Galit na galit si Dario sa ina mo at sa mga de la Cuesta, and I wanted my revenge too. Kaya ginamit ko siya. Ni minsan ba, hindi mo na itanong kung paano ko nalaman na nasa kay Dario ka? Gayong itinago ka niya. Dahil simula pa lang, ako na ang may pakana sa lahat. But Dario and his son, Raymark, betrayed me. Kinidnap ka nila at gusto nilang makuha ang lahat ng kayamanan mo. Kaya kung ano man ang nangyari sa kanila, dapat lamang yun sa kanila. Ngayon na nabawi mo na ang kumpanya, hindi ako papayag na ang anak mo at ang hindi mo naman totoong kapatid ang makikinabang. Wala sa plano ko na ipaalam sa'yo na ako talaga ang tunay mong kaaway. Pero wala na ako magagawa pa. Nalaman mo na ang totoo, kaya bumaling ito sa mga tauhan. Ipasok mo ang mga bihag. Saka naman bumukas ang pintuan. Pumasok sina Axel at Danaya. Karga ni Axel si Isabela, habang si Danaya naman ay nakayakap sa braso ng asawa. Walang hiya ka. Ang ganda ng pakikitungo mo sa amin noong pumunta kami sa New York para sa libing ng asawa mo. Tapos demonyo ka pala. Mariing wika naman ni Axel. Pakawalan mo sila. Huwag mo silang isali dito. Galit na sabi naman niya kay Jerome. Ninong Alfred, natatakot ako sa kanila. Ang bad po nila. Umiiyak na sambit naman ni Isabela. Napatingin siya sa kanyang anak. Puno ng luha ang kanyang mga mata at takot na takot ito at parang pinipiga ang puso niya sa nakikitang kalagayan ng anak. Huwag kang matakot, baby. Walang mangyayaring masama sa'yo. Kinuha ni Danaya mula sa asawa si Isabela. Itinago ng bata ang ulo nito sa liig ni Danaya. Mukhang mas panatag ito ngayon. Hawak na ito ni Danaya. Pakakawalan ko silang tatlo. May kailangan ka lang gawin para sa akin pati ang kapatid mo sa ama. At ano ang kailangan mong gawin ko para sa'yo? Kailangan nyo lang pirmahan ni Alfred ang mga dokumento na gusto kong papirma sa inyo. Ang pagsasali ng mga kayamanan ng pamilya ninyo sa pangalan ko. Kaya kong ibigay sa iyo ang perma ko. Pero gusto ko lang malaman mo na kailangan mo ring makuha ang perma ng 6 ko pang kapatid. I may be the CEO of our company. Pero ang kumpanya ay nakapangalan sa aming lahat na magkakapatid. At hindi ko lang pagmamay-ari ang 80% share namin sa kumpanya. Mahabang paliwanag naman ni Axel. No problem with that. Maiwan ka na rin kasama ni Alfred para sa pagpirma ng iba mo pang kapatid. Wala kang kasing sama. Masama talaga. Buwiset. Napamura ito nang biglang umalingaw-ngaw ang sunod-sunod na putok ng baril na nanggaling sa labas. Tuluyan nang lumusob ang kanilang mga kakampi. Nagkatinginan sina Axel at tila nag-usap ang kanilang mga mata. Mabilis ang kanilang galaw sa dalawa. Nakipagbuno sila sa mga tauhan ni Jerome. Nang napatumba ni Axel ang mga nakabantay sa kanila, mabilis na hinila ni Axel si Danaya paalis sa lugar. Habang pinapaputokan naman ni Alfred ang mga tauhan ni Jerome. Gamit ang baril na inagaw niya mula sa napatumba niya. Nang naubos na niya lahat ng tauhan nito na nakapalibot dito, mabilis na tumakbo si Jerome para tumakas. Pero sinundan niya ito. Nang naabutan niya ito, agad niyang itinutok ang baril na hawak niya sa ulo nito. Sige,
patayin mo ako. Kaya mo bang patayin ang ama mo? Ang lalaking nagpalaki sa'yo? Hindi kita ama. Mas mabuting tao ang tunay kong ama kaysa sa'yo. Hindi mo ako maaaring patayin, anak. Alalahanin mo, ang asawa ko, mahal na mahal ka. Kapag ginawa mo ito, madidisappoint siya sa'yo. Patay na si Mami. Alam kong maiintindihan niya kung bakit kailangan mo na sumunod sa kanya. Wala kang kwenta! Napasigaw ito nang kinalabit niya ang gatilyo ng baril pero walang pumutok dahil naubusan na pala ito ng bala. Hindi talaga laging umaayon sa'yo ang tadhana. May kinuha itong baril mula sa drawer ng mesa na nandoon. Saka itinutok ito sa kanya. Goodbye, son. Naipikit niya ang kanyang mga mata nang may putok siyang narinig. Pero imbes na siya ang natumba, si Jerome ang humandusay sa sahig. Napatingin siya sa kung saan galing ang putok. Talagang kumakati ang kamay ko sa mga pumapatay ng mga taong hindi ko gusto. Si Garrett. Humakbang ito papalapit sa kanya. Inaamin niya na nakadama din siya ng lungkot habang nakatingin sa walang buhay na si Jerome. All those years, ito pala ang tunay na sumira sa kanyang buhay. Minahal niya ito na parang tunay na ama. Sakim, kung magpapadala ka sa salitang ito, hindi ito magdudulot ng mabuti sa iyo, pati na sa mga taong nakapaligid sa iyo. You don't have to be guilty. Ako ang pumatay sa kanya, pero siya ang nagkukay sa sarili niyang libingan. Hindi siya nakontento kung anong mayroong kayamanan siya. Wala na ang putukan. Dumating na din sina Connor at Grayson. Danaya and Isabella are safe now. Huwag ka na mag-alala. Napatulo ang luha niya sa narinig. Ay dahil masaya na siya. It's over now, my friend. Wika naman ni Grayson sabay tapik sa kanyang balikat. It's the end now. Humakbang na sila palabas. Pero napatigil siya sa paghakbang. Sumasakit na naman kasi ang ulo niya. At doble ang sakit na kanyang nadarama ngayon. Napatingin siya sa mga kaibigan na nagpatiuna sa paglalakad sa kanya. Naging blurred na ang mga ito sa kanyang paningin. Tama. It's the end now. Sa isip niya, bago tuluyang dumilim ang kanyang paningin. 1 linggo na ang nakakalipas mula nang naligtas si Danaya at Isabella. Pero hanggang ngayon ay nagka-counseling pa rin ang anak niya para maiwasan ang trauma dahil sa nangyari sa kanya. Sa mga nakalipas na araw, nahihirapan akong pagsabayin lahat. I have to be with my child. Kailangan niya ako para madali siya makapag-move on sa nangyari. Kailangan ko din maglaan ng oras kina Alfred at Gio. Alfred is still in coma. Aaminin ko, pinagsisihan ko ang lahat ng sinabi ko sa kanya. Noong mga panahon na yon, masyadong naguguluhan ang utak ko. I felt so guilty sa lahat ng mga sinabi ko kay Alfred. Pero nasa paghihirap pala ni Gio. I choose to Gio dahil para sa akin, mas tama ang piliin siya. Dahil may sakit siya at asawa niya ako at obligasyon ko na alagaan ko siya. Responsibilidad ko si Gio. Pero ngayon ay nasasaktan ako. Masakit na makita si Alfred sa ganitong sitwasyon. Ang puso ko ay parang tinutusok ng libu-libong aspirin. Hindi ko alam. Kaya kahit isipin na maaring mawala siya. He will be fine. I'll make sure na magiging successful ang operasyon niya. Ani naman sa akin ng doktor ni Alfred na si Dr. Connor Saavedra. Isa siyang neurosurgeon. Isang matapid na ngiti lang ang isinagot ko sa kanya. Kahit palagi niyang sinasabi sa akin na bagay na ito, ay natatakot pa rin ako. Natatakot ako na tuluyang mawala si Alfred. Sandali muna siyang tumabi sa akin pagkakatayo. Palagi niyang natatakasan ang kamatayan. Kaya alam kong matatakasan din niya ang kamatayan sa pagkakataong ito. Lalo pang alam niyang naghihintay kayo ng anak mo sa kanya. Kailangan ka ng kaibigan ko.
Minsan ko lang siyang nakitang totoong masaya. At yun ay ang mga panahon na magkasama kayong dalawa. Tumahimik siya, pero narinig ko ang sunod-sunod na buntong hininga niya. Aalis na ako. Paalam niya, nasundan ko na lamang siya ng tingin. Ilang oras mula ngayon ay ooperahan na si Alfred para matanggal ang bala na nasa utak pa rin niya hanggang sa ngayon. Nasa labas ako ng viewing area ng ICU. Nakatingin kay Alfred sa isang glass wall. Maraming aparato na nakakabit sa kanya. Naramdaman ko ang pamamasa ng aking mga mata. Gusto kong pumasok sa loob. Gusto ko siyang lapitan. Gusto kong sabihin sa kanya na magpakatatag siya at kailangan niyang lumaban. Gusto kong sabihin na mahal ko siya, na hinihintay ko siyang magising. He will be fine. Napalingon ako. Si Gio ang nagsasalita na yon. Lumakas na siya ng kaunti, pero hindi ibig sabihin ito na magaling na siya sa kanyang sakit. Kailangan pa rin niya ng bone marrow transplant. Pumapayat na siya at wala ng buhok kailanman. Hindi ko naisip na makita siya sa ganitong hitsura. He is always a cheerful at lagi kaming pinatatawa. Lagi ko siyang tinatawag noon na bakla dahil para sa akin ganun siya. Lampa kasi siya minsan at matatakotin pa. Tumabi siya sa akin pagkakatayo at napatingin din siya kay Alfred. Maureen, narinig ko ang pagbuntong hininga niya. Kaya napatingin na naman ako sa kanya. There is something in his eyes that I can't give a meaning. I want you to choose that last one. Sa pagkakataong ito, gusto kong sundin mo ang gusto mo. Gusto kong pumili ka ng walang guilt at nadaramang kalimutan mo ang sakit ko. Kalimutan mo ang kondisyon ngayon ni Alfred. Isipin mo na pareho kaming malakas. Kung yan nga ang sitwasyon, sino ba talaga ang gusto mong makasama sa aming dalawa? Nag-init ang kanyang mga mata habang nakatingin kay Gio, hanggang sa maramdaman ko ang tuluyang pagbagsakan ng mga luha ko. Gio, naisambit ko. Mula pa ng mga bata pa tayo, lagi na tayong magkasama. Nangako tayo sa isa't isa na walang iwanan. Mahal kita. Mahal na mahal kita. Alam mo yan. Gusto kitang makasama pero napahugot muna ako ng hininga. Ang bigat dito sa loob ko. Hindi ko alam kung paano magiging masaya kung hindi si Alfred ang kasama ko. Hinawakan niya ang kamay ko at nagkatinginan kami sa mata ng isa't isa. Panahon na para gawin natin ang tama. At panahon na rin para gawin ko ang tama. Bumitaw siya sa akin. At sana, napatawad mo na ako. Sana hindi pa huli ang lahat para bumawi sa taong nagawan ko ng malaking kasalanan. Niyakap ko si Gio. Sinuklian niya ng yakap ako. At umiiyak kami pareho. Ayaw ko nang ipilit na ipasok sa isip ko ang ayaw ng puso ko kung pipiliin ko si Gio dahil sa kaibigan at asawa ko siya. Alam kong pareho lang kaming nahihirapan dahil alam kong merong iba nang gusto din siyang makasama. Isang oras bago ang operasyon ni Alfred, lahat ng mga kapatid ni Alfred ay nandito para sa kanyang operasyon. Pati na rin ang ama ni Alfred at ang asawa nito. Habang nakikita sila, sa puso ko, nakadama ako ng kasiyahan para kay Alfred. May pamilya na siya ngayon. Pamilya na naging karamay niya at hindi siya pagtataksilan. Kuya, please, lumaban ka. Hinihintay ko ang pagising mo. Narinig kong mahinang sambit naman ni Danaya. Magkasama kami ngayon na nakatingin kay Alfred na inihahanda na para sa operasyon nito. Hinawakan ko ang kanyang kamay kaya napatingin siya sa akin. Pagkatapos nito, pwede ko bang hingin sa iyo ang isang bagay, Maureen? Please, pasayahin mo ang kapatid ko. Saka siya napayuko. I'm sorry kung hinihiling ko to sa iyo. Alam ko naman na
nandyan si Gio. At mahirap din na Gio and I are both decided. Parehong iba ang gusto namin makasamang dalawa. Ngumiti naman si Danaya. At sana, makita na rin ng kaibigan natin ang nararapat sa puso niya. Iyon din ang pinangarap ko para kay Gio. Sa totoo lang, hindi ko alam ang tunay na storya ni Gio at ng ina ng kanyang anak. But he always said that he never a good husband to me. Ang alam ko lang, gusto niyang bumawi sa kanyang mag-ina kahit sa mga huling sandali ng kanyang buhay. Maya-maya lang kinuha na si Alfred ng mga hospital personnel para dalhin sa operating room. Hindi ko kayang pigilan ang kaba na aking nadarama habang nakatingin sa kanya na ipinapasok sa operating room. Iba't ibang ang pumapasok sa isip ko. Kahit pa marami ang nagsasabi na magigising siya at natatakot pa rin ako. Ang operasyon na yun ay 40% rate lamang. Kung naging successful naman ang operasyon, maraming pwedeng mangyari. Maaaring mawala siya ng alaala o mawala siya sa tamang pag-iisip. Mas kaya ko pang tanggapin ang mga komplikasyon kaysa tuluyang siyang mawala sa akin. Halos 2 oras na ang nakakalipas, pero wala pa rin kaming balita kung ano ang nangyayari sa loob ng operating room. Halata sa mukha ng mga kapatid ni Alfred ang sobrang pag-alala. Si Danaya naman ay nakayakap siya sa kanyang asawa at alam kong kanina pa siya mahinang umiiyak. Natagpuan ko ang aking sarili na humakbang papasok sa chapel ng hospital at taimtim na nanalangin para sa buhay ng lalaking minamahal ko ng sobra. Naiiyak ako habang hinihiling ko sa kanya na sana bigyan niya kaming dalawa ni Alfred ng isa pang pagkakataon na magkasama kaming dalawa. Pinunasan ko ang aking luha at aalis na sana ako nang may tumapik sa balikat ko. Napaangat ako ng mukha dito. Dad, tumabi siya sa akin. Sana mabawasan ang bigat ng dinadala mo ngayon sa presensya ko. I hope noon pa man ay nandito na ako para sa'yo. Pasensya na anak, pero gusto ko lang malaman mo na nandito na ako ngayon. Dad, hindi ko napigilan ang aking sarili at napayakap ako sa kanya. Napaiyak naman ako. I'm sorry kung lagi akong nandito pero huli na para iparamdam ko sa'yo ang presensya ko. Mahal kita anak. Gusto ko lang malaman mo na hindi kita sinisisi sa pagkamatay ng ina mo. I distance myself to you. I am so guilty. Sinisisi ko ang sarili ko sa pagkamatay ng ina mo. Sinisisi ko ang sarili ko kung bakit wala kang ina. Nagkamali ako dahil imbes na maging mabuting ama ako sa'yo, lumayo ako at hindi kita binigyan ng importansya. Sana hindi pa huli na iparamdam ko sa'yo na nandito lang ako bilang ama mo. Aniya na mahigpit din akong niyakap. Bumibigat ang dibdib ko. Ang dami kong gustong isumbat sa kanya. Pero ang kanyang mainit na yakap ay pumapawi sa aking nararamdaman. Ngayon ko palang naranasan na mayakap ng aking ama. Magiging maayos din ang lahat. Aniya habang hinahaplos ang buhok ko. Halos 4 na oras na ang nakakalipas at ngayon mas lalong tumindi ang kaba na aking nadarama. Dahil sa madalas na labas-pasok ng mga ilang medical staff na kasama sa mga pagsasagawa ng operasyon ni Alfred. Tila nagmamadali ang mga ito, kaya wala ni isa sa amin ang nagkaroon ng pagkakataon para alamin kung ano na ang kalagayan ni Alfred. Ang mukha ng mga ito ay parang nagsasabi na may hindi magandang nangyayari. 30 minutes pa ang nakalipas. Saka naman isa-isang lumabas ang ilang doktor mula sa operating room. Maya-maya lang, lumabas na rin si Dr. Saavedra. Namumula ang mga mata nito at halatang pagod. Mabilis kaming lumapit dito. Nagpatiunan ako. Gusto ko siyang tanungin pero parang may bumabara sa aking lalamunan nang nababasa ko ang kalungkutan sa kanyang mga mata. Kumusta ang anak ko? Ang ama ni Alfred ang napatanong. Isa-isa niya kaming tiningnan.
Tila siya nahihirapan. Mas lalo akong kinakabahan nang hindi nakatakas sa aking mga mata ang pagtulo ng ilang butil ng mga luha niya.